Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay hango sa totoong kwento ng ma-hijack ang isang Korean Air noong dekada 70 at nailigtas ng piloto ang lahat ng mga pasahero sa panganib. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Hijack 1971. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Noong December 1969, dalawang South Korean fighter jet pilot na kinabibilangan ni Taeyeon at kanyang partner na si Dong Chul na nasa pagsasanay ng pagmamanyubra ng kanilang mga eroplano. Ngunit biglang tumawag ang command center para sa isang misyon kung saan isang commercial plane na Korean Airlines ang patungo sa direksyon ng North Korea. Mayroong hijack na nangyayari sa loob na walang kaalam-alam ang dalawang fighter jet pilot. Kilala din ni Taeyeon ang piloto ng Korean Air na dati niyang mentor at kaibigan pero hindi ito sumasagot sa radyo. Idineklara ng command na balak mag-defect ng piloto sa North at pinapipigilan itong makatawid ng border kahit anong mangyari at binigyan siya ng pahintulot na magpaputok. Subalit hindi kayang kalabitin ni Taeyeon ang gatilyo sa takot na mapahamak ang mga pasaherong sakay dahilan ng tuluyan ng nakatawid ng norte ang eroplano. Dahil sa pagsuwe sa utos ng piloto, malaking problema ang kakaharapin ng South Korea na makipagnegosasyon para makauwi ang kanilang mga kababayan. Tinanggal si Taeyeon sa pagiging fighter jet pilot habang sinuspende naman ang kanyang partner ng 2 buwan. Sa kabila nito, nagkasundo din ang dalawang bansa para makabalik sa South ang lahat ng sakay ng eroplano. Bumisita si Taeyeon sa bahay ng dating mentor para bisitahin ang naiwang pamilya na sabik nang makabalik ang asawa sa kanilang piling. Subalit sa araw ng repatriation ng South Korean 39 lang na pasahero ang pinakawalan ng norte, naiwan ang 11 na mapapakinabangan nila maging ang 4 na crew ng eroplano. At kumalat sa mga pahayagan na nagbigay ang gobyerno ng North Korea sa hijacker na nagkakahalaga ng $2 milyong bilang pabuya. Isang taon ang lumipas, isa na ngayong piloto si Taeyeon ng commercial flight Korean Air First Officer kasama ang kanyang senior officer pilot na si Captain Gyu-sik na umaasang makakauwi si Minsu ang dating mentor ni Taeyeon. Nang malaman nitong hindi pa nasubukan ni Taeyeon maglanding ng pampasaherong eroplano nang siya lang, gusto ng captain na siya na ang gagawa sa susunod para masubukan ito bago bumaba. Ang air flight security ng eroplano na si Chang Bei at flight attendant na si Lee Ok-sun pinag-uusapan si Taeyeon, dahil isa din siya sa sinisisi ng lahat kung bakit nakatawid sa norte ang eroplano sa paglabag niya sa kautusan. Sa paliparan ng Sokcho nagdatingan na ang mga pasahero para sa flight Fokker F-27 patungong Seoul, kabilang sa mga pasahero si Youngdae na mag-isa lang magbabiyahe sa nasabing flight. Maya-maya pa ng oras na para sa paglipad, noong panahon na iyon unahan pa sa upuan ng mga pasahero kaya nagkakarera ang lahat para makakuha ng magandang pwesto at hindi pa ini-inspeksyon ang mga gamit na dala. Kanya-kanyang hanap ng upuan ang lahat habang naghahanda na ang dalawang piloto, ngunit nagkakagulo sa loob ng cabin dahil may nagdala ng buhay na manok na mahigpit na ipinagbabawal sa eroplano. Nagtalo ang lahat pero nakiusap si Taeyeon para maging maayos ang sitwasyon at wala ng problema. Hindi nagtagal nagsimula ng umandar ang eroplano at sa pagtutulungan ng dalawang piloto sa mga dapat gawin naging maayos ang kanilang pag-take off. Nang nasa ere na ang eroplano at pwede nang tumayo, ang pasaherong si Youngdae na 22 taong gulang may pinaplano palang masama sa naturang flight. Naglabas ito ng improvised na pampasabog na inilagay niya sa pintuan ng cockpit at ang isa ay inihagis malapit sa flight security officer. Sumabog ng malakas ang bomba dahilan ng magkaroon ng butas ang eroplano at nawala ng kontrol ang dalawang piloto. Sugatan naman ang mukha ng pilot captain kaya nahirapan din itong makakita, buti na lang nagawang maangat ni Taeyeon ang eroplano at sa tulong ng captain nagawa nilang makabalik sa itaas na muntikan ng bumagsak. Nagtataka ang dalawang piloto sa kung anong nangyayari, pumasok sa cockpit si Youngdae at nagdeklara ng hijack para dalhin ang eroplano patungo sa direksyon ng norte. Gusto muna sanang malaman ni Taeyeon ang sitwasyon sa loob dahil sa sumabog na bomba, ngunit naglabas ng patalim ang hijacker at pinagbantaan ito kung hindi susunod sa sinasabi niya. Kinumbinsi ito ng captain na suriin muna ang sitwasyon sa cabin at dadalhin din nila ito sa kung saan niya gusto. Pumayag na si Youngdae at sinuri ang loob na nakita ang butas ng eroplano na epekto ng pagsabog habang wala namang malay ang flight security na ina-assist ng flight attendant.
Nang hanapin ni Taeyeon ang baril ni Changbei, hindi niya ito makita matapos tumalsik sa pagsabog kanina. Binigyan niya na lang ng direktiba si Oksun na itago pag nakita ito at siya na muna ang bahala sa lahat ng pasahero. Marami din palang sugatan sa naganap na pagsabog, pinabigyan ito ni Taeyeon ng paunang lunas sa flight attendant dahil walang mahanap na doktor sa mga pasahero habang sa pilitang pinapapunta ng hijacker ang piloto sa direksyon ng norte. Abala pa din si Taeyeon sa pagtulong sa mga sugatan, pero napansin ng mga pasahero na hindi na sila patungo sa direksyon ng Seoul kaya nagkakagulo na ang lahat. Ngunit lumapit ang hijacker na nagbabantang papasabugan ang hawak na bomba kung hindi sila tumahimik at ipinaalam na ang kanilang sinasakyang eroplano ay patungo na ngayong North Korea. Bumalik na sa cockpit si Taeyeon habang sinusubukan ng captain humingi ng tulong, ngunit sinira ng hijacker ang radyo nito maging ang kay Taeyeon pinatanggal niya din upang hindi makatawag. Tinawag na lang ni Taeyeon si Oksun sa cockpit para mabigyan din ng paunang lunas ang captain, nang alamin nila kung bakit gusto niyang pumunta ng norte. Noong panahon ng digmaan dinala ang kapatid niya sa North Korea na ngayon ay namumuhay na ng maganda, gusto niyang gayahin ang naunang hijack para maging bayani sa norte at makuha ang malaking perang pabuya. Sa cabin, ang ibang mga pasahero nagplano na pagtulungan nila ang hijacker. Nang mapansin ni Yoongdae ang nangyayari tiningnan niya ang mga ito at tinalian ng flight security. Nang biglang magkaroon ng turbulence, doon na siya inatake ng pasahero para pigilan sa binabalak at pilit inaagaw ang bomba, subalit natagpuan ng hijacker ang baril ng flight security. Nang tangkain niyang saktan ang pasahero pinigilan siya ni Taeyeon sa binabalak, nakiusap ang piloto at pinahinahon ang hijacker ngunit sinaktan niya pa din ang pasahero upang hindi napamarisan ang iba pa. Agad namang pinuntahan ng flight attendant ang sugatan at bumalik na din si Taeyeon sa cockpit, na may binabalak na plano sa pagsira ng fuel gauge. Ilang minuto na lang makakapasok na sila ng North Korea, ipinakuha ng captain ang ID ng lahat upang hindi malaman ang kanilang pagkakilanlan, at nang kakalagan sana ni Oksun ang flight security muntikan na itong mahuli buti na lang nakagawa siya ng dahilan sa pagkuha ng ID ng lahat. Habang nakabantay ang hijacker naalala niya ang nakaraan na pinuntahan sila ng otoridad sa bahay ng ina. Dahil balita nilang nakakausap niya pa ang kapatid na nasa North Korea ngunit pinalabas ng otoridad na nagtaksil din si Yoongdae sa sariling bansa at inaresto. Ilang araw siyang nakulong at nang makalaya, inabutan niya na lang pag-uwi na wala na ang ina matapos mamatay sa gutom kaya nagplano siyang pumunta ng norte. Isa naman sa pasahero ang sinusubukang pakawalan ng flight security. Nang muntika na itong mahuli ng hijacker napansin ni Taeyeon at napigilan si Yoongdae sa pagpapatunog ng alarma na nagpapanggap na paubos na ang kanilang gasolina. Kinailangan na nila na agarang maglanding at pinalabas na nakatawid na sila ng border. Nang ayaw maniwala ng hijacker nangako si Taeyeon na totoo ang sinabi nito at sinimulan na ng dalawang piloto ang paglipad ng mababa. Ngunit nang tingnan ni Yoongdae sa labas nakita nito sa bintana na naroon pa din sila sa South Korea. Ginamit niya ang isang bata para ipahawak ang bomba at nagbanta na papasabugan kung hindi pa akyatin uli ang eroplano. Alam niya pala na emergency landing ang tinatahak nila sa South at nagbanta ito habang kasalukuyan ng maglalanding ang eroplano. Gayunpaman, dahil sa banta ng hijacker sa bata napilitan din si Taeyeon na umakyat muli sa ere na muntikan pang hindi nila magawa. Nang makabalik na ulit sila sa ere binaril ng hijacker ang binti ni Taeyeon bilang parusa sa ginawang pangloloko. Inalok din ito ang piloto na sumama na lang sa kanya sa norte sa pag-aakalang mabibigyan siya roon ng magandang buhay. Sumang-ayon si Taeyeon pero kinumbinsi niya ang hijacker na ibaba muna nila ang mga pasahero bago sila tumuloy. Iniisip naman ni Yoongdae na inuutulang siya ng piloto, sinusubukan pa din makiusap ni Taeyeon upang hindi madamay ang mga pasahero kung saan unti-unti na sanang lumalambot ang puso ng hijacker. Subalit biglang sumulpot ang dalawang fighter jet upang pigilan sila dahil naroon na sila ngayon sa area ng no-fly zone. Nang tingnan ng fighter jet pilot ang cockpit na si Dong-chul nakita niyang si Taeyeon pala ang pilot, ngunit hindi ito makasagot dahil bantay sila ng hijacker. Sinusubukan na lang ng dalawang piloto na guluhin ang paglipad ng pampasaherong eroplano at binigyan ng warning shots na ikinatakot ng lahat. Sa pilitan pa ding pinapatawid ng hijacker si Taeyeon sa border ng norte sa kabila ng mga babala. Nang umalis ito para tingnan ang nangyayari sa labas doon na nakakuha ng pagkakataon si Taeyeon na tawagan ang kaibigan para ipaalam ang sitwasyon ngunit may paparating din na fighter jet mula sa norte na posibleng magsimula ng gyera pag nagpatuloy siya. Inutos na ng command center na paputukan ang kanilang eroplano pag hindi pa din tumigil.
nang tangkain silang patamaan ng kasamahan ni Dongchul. Nag-iba ng direksyon si Taeyeon para makaiwas ngunit umakyat sa itaas ang fighter jet at nagpaputok. Upang maiwasan nagtago siya sa mga ulap habang patuloy na hinahabol, pero may plano si Taeyeon sa pamamagitan ng gasolina kaya nagawa nilang mapigilan ang fighter jet sa tangkang pagpunteriya ulit sa kanilang eroplano. Tumawag ulit si Dongchul upang kumbansihin si Taeyeon na maglanding para hindi sila mapahamak. Hindi kagustuhan ng piloto ang direksyong tinatahak ngunit ng balak na sanang bumalik pinagtangkaan ng hijacker ang captain na papatayin. Walang kaalam-alam ang mga fighter jet pilot sa nangyayari sa loob at binigyan sila ng last warning kung hindi umikot gagamit na sila ng missile para puwersahin na bumagsak ang kanilang eroplano. Pamwesto na ang kasamahan ni Dongchul para sa gagawing puwersahang pag-atake sa pampasaherong eroplano, pero iniharang ni Dongchul ang kanyang eroplano para pakiusapan pa ang kaibigan na maglanding dahil naiintindihan niya ang sitwasyon na hawak sila ng hijacker. Subalit papalapit na sa border ang mga North Korean fighter jet, nagpasya na si Taeyeon na maglanding sa beach kahit ikakapahamak niya habang hinikayat naman ito ng captain na ibagsak na lang ang eroplano bago pa makatawid upang makuha pa ng mga kamag-anak ang bangkay ng lahat. Ngunit mapilit pa din ang hijacker na tumuloy lang sa pagtawid sa border. Nang malapit na silang makapasok, pinaakyat ni Taeyeon ang eroplano upang hindi sila makatawid at dahil dito nahulog ang hijacker at nabitawan ang hawak na baril. Umikot ang eroplano patiwari para bumalik sa direksyon ng south, tinangka pa silang pigilan ni Yongdae buti na lang naikot ito ni Taeyeon at tumalsik ang hijacker. Agad namang pinakawalan ni Oksun ang flight security habang nagpunta ng cabin si Taeyeon upang tingnan ang sitwasyon. Nagising din ang hijacker kaya pinigilan niya ito na sinusubukan na namang magtangka sa buhay ng lahat subalit nasugatan ang piloto. Buti na lang nakatakas na ang flight security at binigyan ng warning shots ang hijacker, subalit mayroon pa pala itong pampasabog na hawak na nakatanggal na ang pin. Sinubukang makiusap ni Taeyeon na tutulungan nila ito pero pilit pa ding lumalaban ang hijacker dahilan ng pinatay na ito ng flight security. Nang mabitawan niya ang bomba hinarang ni Taeyeon ang sarili para iligtas ang lahat mula sa pagsabog, sugatan siya at naputulan ng kamay sa lakas na agarang tinulungan ng mga pasahero na mabigyan ng paunang lunas. Wala na ding makita ang captain kaya kinailangan niya si Taeyeon para may landing ang eroplano. Subalit nagkaproblema pa sa pagbaba ng gulong ng magka-malfunction, ginamit nila ang manual switch sa pagtulong-tulong ng lahat ng pasahero na may baba ang gulong. Patuloy namang nakasubaybay ang dalawang fighter jet sa pampasaherong eroplano para magbigay ng direksyon kung saan maglanding, ngunit naubusan na ng gasolina ang eroplano habang nawalan din bigla si Taeyeon sandali ng malay. Nang magising ito unti-unti nang bumababa ang eroplano sa paglipad, dahil wala ng gasolina ginamit nila ang hangin para mag-glide at sa unang pagkakataon si Taeyeon ang namuno sa paglanding ng eroplano na matagumpay niyang nagawa. Nang ligtas na ang lahat sa muntikang kapahamakan, agarang nagbabaan ang lahat ng pasahero sa pagdaan sa emergency door habang tumulong din ang mga taga-nayon na nakakita sa pangyayari. Ngunit nang balikan ng flight attendant ang dalawang piloto, naabutan na lang nitong patay na si Taeyeon mula sa natamong sugat kung saan isinakripisyo niya ang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!